Okay, kamusta ho kayo? Kung pansinin nyo ho, okay, bagamat mabuti tayo, pero sana yung mga balita maging maayos. Ano? Kasi nung nakaraan, lumindol sa Cebu. Nung nakaraan lang din may bagyo. Sabay-sabay na no ho? Grabe ang nangyayari sa Pilipinas eh. And as I observe what is happening in our country right now, parang nag-undergo ang Pilipinas ng proseso ng shaking. Shaking, ibig sabihin, niyayanig tayo. Ano ho? Biruin nyo ito natural disaster. Ano ho? May bagyo, merong pag-ulan, merong lindol. Ano ho? Tapos, ito pa matindi. Meron pang nangaagaw ng ating mga teritoryo. Hindi ho ba? Ano ho? Yung karagatan natin sa West Philippine Sea, unti-unti na tayong pinapaurong ng China. No? Parang sumisikip na yung mga paghuhulihan po o pangingisdaan ng mga mangingisda natin to the point na wala na, halos hindi na sila makapangisda kasi nakabakod na yung China doon sa karagatan nating Pilipinas. Ano ho? Parang ganito ang nangyayari, no? Yung nasa jeep ka, ang liit-liit mo, biglang may uupong bully na malaki, pauusurin ka, gaganunin ka, usod ka ulit, ikaw nakaganon ka na lang, di ka na lang maka-imik, ano? Nagigit-git ka na. So ganyan ang senaryo na nangyayari sa Pilipinas pagdating po sa pangingisda doon sa West Philippine Sea. Ginigipit tayo, binubuli tayo. No? And aside from natural disaster and yung ating problema sa ating karagatan, meron pa tayong internal problem. Politics. Ayan, lumalabas yung mga allegation ng corruption, ang daming mga fake news, ang daming mga allegations ng pagnanakaw. So, ang ending, ang pinakakawawa, tayong mga Pilipino. Pero sa totoo lang po, may kinalaman din ho tayo dyan kung bakit nangyayari po yung ganyan sa politics natin. Kasi sa totoo lang, kami kasalanan, tayo rin. Alam niyo ba kung bakit? Tayo rin ang bumoto sa kanila. So sana pagdating ng 2028, medyo mas galingan na natin kung paano bumoto ng tama. Ano ho? Ayan, tigil-tigilan na ho natin yung kakatingin sa mga fake news. Tignan natin yung yung magandang source ng tamang balita. Mga kapatid, ayan, ho. So ang nangyayari, nakakalungkot, kagaya nga po nung mga flood control projects, meron na mga senador dyan galing ng kulungan eh. Nakakagulat, nananalo pa ulit eh. Ano ho? So ang prayer ko sa kanila, sana magbalik loob sila. Ano ho? Magbalik loob kay Lord. O kaya pag hindi sa kulungan. ano ho? Pero mo, nakulong na, nanalo pa ulit. Ano? So nakakalungkot kasi ganyan talaga ang mga pangyayari. No? Ngayon, pansinin nyo, no, sabi ko nga kanina, nagdadaan tayo sa shaking. Pagka ang isang bansa, niyanig ni Lord, inuga, kumbaga parang ang sabi, hey, wake up! Sinishake tayo. Ano nangyayari pagtapos ng shaking? There is what? Awakening that happened. So after shaking, merong awakening. O kita nyo, natatauhan tayo. Nare-realize natin, ay mali pala yung binoto ko. Ay, magnanakaw pala yung idol ko. Ayan, yung mga ganong nakikita natin, nagkakaroon tayo ng realization. And aside from that, nakikita natin ngayon yung mga gawa nila, yung mga project nila, na konting ambon lang, pati yung semento na wash out. Tama mo ba? Nakikita natin ngayon kung sino yung gumawa ng tama. Kasi kung titignan natin yung video doon sa Cebu, nung paglindol, hindi ko alam kung anong pangalan ng tulay eh. Ang lakas nung lindol doon sa tulay na yon, pero yung tulay hindi bumagsak eh. Samantalang yung tulay doon sa Isabela, dump truck lang yung dumaan, bumagsak. Ang malala, pati yung driver ng truck nakulong pa yata, mga kapatid. Para sa kanya pa nasisi, siya pa yung nasisi. Bakit nasira yung hindi man lang hinuli yung gumawa ng tulay na yun So dito, nagkakaroon tayo ng awakening. Nakikita natin kung sino yung gumagawa ng tama, kung sino yung gumagawa ng mali. So tingnan nyo, shaking, awakening, realization. And ako naniniwala ako, dapat pagdating sa proseso ng awakening, gawin na natin yung tama. Let us do the next right thing. Pagdating sa election, pagdating sa bansa natin, gawin natin ng maayos. Pagtapos po niyan, after nung awakening, ito na, nangyayari na po yung healing. So, bumabalik na tayo sa gumaganda na yung presyo ng mga bilihin, nagiging okay na ang Pilipinas, nagiging okay na mga infrastructure, yung mga projects, nagiging okay na. So, ngayon ito ang point dito, ito ang tanong, ano ang gagawin po natin bilang Pilipino, kung sakaling dumating sa atin yung malakas na shaking? Shaking in a sense na
sabay-sabay ang lindol, ang bagyo, financial, political crisis, sabay-sabay na. Nangyayari na ho ngayon sa atin sa bansang Pilipinas Ano ang gagawin mo? Kung ikaw, kapatid, malakas ang foundation ng buhay mo, bagamat ma-shake ka, bagamat mabagyuhin ka, mabaha ka, hindi ka babagsak. Kasi ang pangako ng Panginoon, kung sino man ang nakapakinig ng kanyang salita at sumunod, ay parang wise man na nagtayo ng bahay sa batuhan. Actually, ito yung mensahe po natin ngayon. Ito ho yung title natin, Disaster Proof. Ayan, Wala naman pong buhay na disaster-free o immune sa disaster. Kasi pag sinabing disaster-free, hindi ka na tinatamaan ng problema Hindi ka na inuulan, hindi ka na binabagyo, hindi ka na nalilindol. Pero pag sinabing disaster-proof, pag nilindol ka, hindi ka babagsak. Matibay ka. Yan yung assurance ng ating Panginoon. Linawin ko lang po pag ikaw na kay Christ, ang kanyang assurance, ang kanyang pangako is bagamat babagyuhin ka, lilindulin ka, susubukin ka, hindi ka babagsak. Yun po ang pangako ni Kristo. Huwag po nating ma-misinterpret. Kasi ang ibang mga Kristiyano, nami-misinterpret. Akala nila, pag naging Christian na sila, lalayuan na sila ng problema, hindi na sila yayanigin, hindi na sila maiintriga, hindi na sila kakapusin sa pera, hindi na sila magugutom. Hindi po, mali po yung pagkakaunawa natin gano'n. Ang pangako ng Panginoon, pag ikaw ay nasa Kanya at sinunod mo siya, dumating ang krisis, kagutuman, gera, kahirapan, o kaya kung ano-anong problema sa buhay, hindi ka babagsak. It is simply because ang buhay mo is disaster-proof. Okay, basahin po natin yung Matthew 7:24 to 29. Ilang beses na ho nating nabasa ito, pero ang Word of God kasi pag paulit-ulit mong binabasa, may dinadagdag sa iyo si Lord na pinapaalam ulit na nire-review mo ulit At talagang kailangan ho natin ulit basahin, paulit-ulit ang Bible, nang sa gayon, alam niyo ba yun yung manatili ito sa ating puso't isipan at may apply natin. So tandaan natin, ang context po ng Matthew 7:24 hanggang sa last verse ng chapter 7 ng Matthew, ito po yung pinaka-conclusion ni Lord sa kanyang Sermon on the Mount. So yung Sermon on the Mount yan, nag-umpisa yan ng Matthew 5, 6, 7. Ang dami niyang issue sa buhay, ang dami niyang tinakel ni Christ about life, and then ito yung kanyang conclusion. So inuna niya yung Beatitudes, meron pa siyang sinabi na patawarin mo yung nagkasala sa iyo, nagturo pa siya ng prayer, binanggit niya yung Lord's Prayer, tapos ang sabi pa niya, pag binato ka ng tinapay, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Maraming tinuro ang Panginoon, yung extra mile, nagturo siya. Pero ito yung pinaka-conclusion niya. So lahat naman ng tao during that time, nakinig kay Lord, narinig si Lord. So ito ang sabi niya, therefore, everyone who hears these words of mine, nakita niyo yung kanyang authority. He is giving emphasis to His words as equal doon sa nalalaman nilang salita ng Diyos, which is the Old Testament. So sabi ng Panginoong Yesus, okay, kung sino man sa inyo nakakapakinig ng aking mga salitang ito at put them into practice at sinunod niya, para raw wise men na nagtayo ng bahay saan? Sa matatag na bato. O tandaan natin ang sinabi niya, build his house on the rock. Hindi rocky. Rock. So pag sinabing rock, mabato yung lugar. Solid yung pinagtayuan. Mahirap tibagin, unmovable, unshakable. Sabi po niya, ito nangyari. Gumawa raw si wise man ng bahay saan? Sa matatag na pundasyon, yung bato nga. Verse 25, ito po yung kanyang karugtong. The rain came down, umulan. The streams rose, bumaha. Oy, ang Valenzuela. Binabaha tayo. Pero kakaiba ang Genti, exceptional. Pero yung ibang part ng Valenzuela, bahain. So ang sabi mo rito, ang tira ng ulan, biruin mo, from the top view, and from the bottom, umulan, bumaha. Tapos ang sabi pa niya, and the winds blew and beat against that house. Biruin mo ang ulan, ang ulan, ang baha at ang hangin, side view ng bahay, tinitira. Pero ang sabi ni Lord, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. So nakita nyo, nakatayo yung bahay saan? Sa matinding, matibay na bato.
Sa verse 26, but everyone, parang kinapi-paste lang ni Lord pero ang pagkakaiba, yung foolish tsaka yung wise, tsaka yung sand, tsaka yung rock. O, kinapi-paste lang niya yung verse 24. But everyone who hears these words of mine, tsaka yung nilagyan niya ng not, and does not put them into practice, is like a foolish man who built his house on the sand. Para raw isang lalaking, pag sinabing foolish, ano bang Tagalog ng foolish? Ano ba yung nakalagay sa Tagalog na verse na yan? Foolish, hangal. O, di ba yun yung translation no? Gumawa raw ng ng bahay saan? Sa buhanginan, sa sand. May tanong po ako sa inyo, bakit kaya itong si foolish nagtayo ng bahay sa buhanginan aside from he is a foolish person? Ano kaya dahilan niya? Ito kasi, madaling maghukay sa buhangin. Di ba? Mahirap maghukay sa bato, sa matigas. Sisinsilin mo yan. Kung high-tech ka na, i-jackhammer mo yan. Pero, etong si foolish, madali lang Papalahin ko lang yung buhangin O kaya, mag-alakat mode ako para akong pusang nagbubukal Alam ho? Madali lang maghukay sa buhanginan. So siguro yun ang naisip niya no? Akala niya sa sarili niya, wise siya. Oy, siguro, ito bigyan ko kayo ng eksena. Si foolish, nagbubungkal, siguro sinabi niya, ang kanyang specification sa kanyang bahay, sa kanyang foundation, kada isang poste, 1 metro lalim. Siguro sabi ni foolish, wise, basta ka na dyan sa pundasyon mo, ako, mura nang binabayaran ko sa mga labor ko. Makakatipid ako. Kasi biruin mo, 1 tauhan ko, naka 1 metro na ng lalim ng pundasyon ko. Biruin mo samantalang ikaw, 1 inch pa lang. Mauna ako magtayo ng bahay sa'yo, Siguro pa namang ginaganon niya, tinitignan niya, nagko-compare sila. Si wise naman, nagkakandahirap, humuhukay ng foundation. Bato nga, mabigat, mahirap, matibay Pero itong si wise, oops, nakailang poste ka na, pre. Ako halos kompleto na yung 4 buo na Sabi naman ni wise, 1 pa lang, 1 dangkal pa lang ang lalim. Siguro sabi ni foolish ka kasi, ayan, diyan ka nagtayo ng bahay, pinahirapan mo sarili mo. Siguro sasabihin pa niya, I'm sorry, you are making things far more complicated than it really is. Ayan. Siguro may mga ganung tao na akala nila tama sila, pero mali pala sila. Kagaya nito si wise, napakinggan niya yung turo ng Panginoon, pero ang problema, hindi niya sinunod. Okay. Pagdating po ng verse 27, ano po ang sabi? Inulan din daw yung bahay ni foolish. So, ganun din. Pataas, bumaha, hinampas ng hangin, kaya lang ang problema, nagkaroon ng great crash. If there is something great na nangyari sa buhay ni foolish, that is a great crash po, mga kapatid. Sa verse 28, ano po ang nangyari? When Jesus had finished saying these things, actually mula verse 5 hanggang doon sa kwento niya doon sa bahay, ano sabi doon sa mga tao? Na-amazed daw yung crowd sa kanyang teaching. And doon sa verse 29, yung last verse, kasi para daw siya nagtuturo na merong kapangyarihan, merong authority, and not as their teachers of the law. So napansin natin, humanga yung mga tao sa pagtuturo ng ating Panginoon. Okay, himay-himayin natin yung pangyayari. Tingnan natin yung 3 bagay na nangyari doon kay wise at kay foolish. Ano yung similarities nila? May pagkakaparehas. Okay, they are both builders. Pareho silang gumagawa o gagawa ng bahay. Siguro naman, pareho naman silang materials na ginamit. Kasi iisa lang naman ang materials na gamit mo pagka ikay magpapatayo ng bahay nung panahon ni Christ Same builders, they are same builders, they use the same materials. Ito pansin ninyo, ako naniniwala ako, they build their house on the same location. Kaya lang, hindi, siguro pareho silang barangay, parehong lugar, pero yung specific na pinagtayuan ng foundation, magkaiba. Same location. Bakit ko nasabing same location? Pareho silang binagyo Pareho silang binagyo. So,
pareho silang gumawa, pareho sila ng materials na ginamit, pareho silang nakapakinig ng turo ni Christ. Ito matindi. Pareho silang binagyo. And then, pareho silang nakapakinig ng turo ng ating Panginoon. Church, listen to this. Ang taong wise tsaka foolish, pag sumakay ka sa LRT, hindi mo madidistinguish. Oh, kung minsan ang tao, kahit foolish yan, mukhang wise. Meron naman mga tao, mukhang wise talaga, pero mukhang aanga-anga, mga kapatid. Oh, tingnan nyo, similarities eh. Sumakay ka ng LRT, sumakay ka ng jeep, tingnan mo yung itsura ng mga tingnan mo yung itsura ng mga kasama mong pasahero. Hindi mo malalaman kung sino dyan yung marunong tsaka yung hangal. Sumakay ka ng LRT, hindi mo madidistinguish. At ang nakakalungkot, church, kung minsan, yung foolish, akala mo mukhang wise. At yung wise, kung minsan, may insulto natin, akala natin sila yung foolish. Mapagkakamalan mong foolish. Kasi bakit? Maraming similarities si wise tsaka si foolish eh. They are both builders, they both use the same materials, they build their house on the same location, they both suffered from the same storm, and they both listen to the words of Christ. So, hindi mo madidistinguish. So, yan, maraming similarities. O, tama po ba, mga kapatid? Kaya lang, pagdating ng huli, merong true test kung paano mo madidistinguish ang tao, malalaman mo, siya pala ay wise o kaya siya ay foolish. Okay, pangalawa, tignan natin yung difference nila. So, yung isa nagtayo sa bato, yung isa nagtayo sa buhanginan. Actually, hindi mo pa malalaman, mga kapatid, na wise at foolish yung nagtayo doon sa batuhan at sa buhanginan. Hindi mo pa malalaman hanggat hindi pa dumarating yung bagyo. O, tama po ba? Siguro apparently, kung titignan natin sa unang sulyap doon sa kwento, siguro maiisip natin, wise yung taong gumawa doon ng bahay sa buhangin. Kasi pag sinabing buhanginan, malamang tabing ilog, tabing dagat yan eh. Ang sarap kayang mag-sunbathing sa buhangin. Ang sarap kayang maghukay sa buhangin. Kaya lang ang problema kung gaano katibay ang kastilyong buhangin, ganun din katibay yung bahay na ito ni foolish. So kung titignan naman natin si wise, para siyang foolish. Kasi he gave extra effort, he exerted extra effort para lang mahukay yung kanyang bahay na ang foundation is rock, solid rock. So ang pagkakaiba, yung isa buhangin, yung isa bato. Yung isa tinawag ni Christ na wise, yung isa foolish. Bakit kaya si foolish naging foolish? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ito ginawa niya sa words ni Christ. Ito yung ginawa niya sa narinig ng Panginoon. Alam niyo kung ano ginawa niya? Hinaluan niya ng sarili niyang wisdom. Hinaluan niya ng sarili niyang philosophy. Siguro ginawa niya yung teaching ni Christ, sinamahan niya, siguro para gusto niya sabihin sa sarili niya, siguro naman para naman may mapatunayan ako sa sarili ko. Yung turo ni Christ, i-edit ko. Ayan, yung turo ni Christ, iko-correct ko. Kumbaga, ititimpla ko sa sarili kong panlasa. Ayun ang problema sa ating mga Kristiyano kung minsan eh. Yung salita ng Diyos, kapag ayaw natin, we tend to edit, to modify, to change so that it will suit yung ating lifestyle. Itong si foolish, ganun ang ginawa niya. Kaya ang nangyari, mga kapatid, doon sa salita ni Kristo, pagdating sa kanya, naging hybrid. Naging hybrid. Magkasama eh. Merong wisdom of Christ and merong wisdom of a foolish person, mga kapatid. Ano ang nangyari doon sa hybrid na paniniwala niya? Gumuho ang bahay sa buhanginan, kapatid. Samantalang itong si Rock, si Wise, hindi, word for word. Lord, kung ano yung sinabi mo, kung ano mismo yung pinag-uutos mo, thy will be done. Ginawa niya. Bagamat mahirap, Lord, pero gagawin ko. Ito kasing si Foolish, malamang kaya niya binago, minodify, inedit yung katuroan ni Kristo. Siyempre, para na naman mas madali para sa kanya. Tama po ba?
Ano? So, yan yung dalawang pagkakaiba nila. Ngayon, ito yung pangatlo. Ano yung consequences? Ito po, yung bahay ni wise, hindi na wash out. Yung bahay ni foolish, na anod. Ang nangyari, kapatid, great crash. So, in a sense, pagdating pala ng pagsubok sa buhay, malalaman mo, kapatid, kung sino ang wise at kung sino ang foolish. O, halimbawa, ito lang mga kapatid Pagka ang Kristiyano nagkakasakit, ano ang ginagawa ng wise Christian? So, anong ginagawa niyan? Tatawag yan sa cell leader, magchat-chat yan sa GC nila, sa kapatiran, sa cell group nila, sa church, ipagpe-pray, Pastor, Elder, please pray for my son. May sakit siya. O, aside from that, dadalhin sa doktor, magpapa-hospital yan. Yun ang ginagawa ni wise, kapatid. Ito naman, pagka foolish Christian, ano ginagawa niya, kapatid? Magtatanong niya sa kapitbahay. Ang sasabihin niya, Mare, meron ka bang kilalang wise na albularyo? Doon ako magpapatingin Ayan. Siyempre, masakit yun dyan. Ito namang si wise albularyo, pupunta na, masakit po yun dyan ng anak ko okay, masakit ba dyan? Kunin mo yung langis. Mumumug yan. Blah, blah, blah. Wow! Lalawayan yung tiyan ng anak mo. Di ito na. Ang problema, yung albularyo kakatapos kumain ng bangus na pinaksiw, mga kapatid. So, biruin mo, naghalo ang lansa at ang langis, mga kapatid, sa sikmura ng anak mo. Kaya ang problema, sabi ng anak mo na, lalo pa yata sumakit yung tiyan ko Baka hindi lang kabag ang aabutin ng anak ko, pati bulate. Ayan, May mga Christian na ganyan, mga kapatid imbes na sa specialist na magpatingin kung kani-kanino. Kung kani-kanino mga magic, imbes na magpatingin, magpa-pray, magpatingin sa doktor, ang titignan natin, mga kapatid, yan. Wise and foolish. Ayan. May tanong ako sa inyo. Ginawa mo na ba yun, kapatid? Ayan, Hindi naman masamang aminin Basta ang masama, wag mo na lang uulitin. Ayan. Hindi masamang aminin, wag na lang uulitin. Okay po ba, mga kapatid? Ayan, So may consequences. Ito po, ang nangyari doon kay wise, hindi natinag Ang nangyari kay foolish, na wash out. Okay, ano ang pwede nating mapulot na aral dito? Lesson. Okay, number 1, ito po nakita ko Jesus demands that we should listen. There's a big difference between hearing and listening. Tama po ba? Yung narinig mo kaysa dun sa napakinggan mo. Yung narinig mo lang Oo, narinig mo lang. May sounds kang narinig, may words kang sinabi. Pero kasi yung listening, pagka listening, yung inunawa mo na inintindi mo yung nangyayari, yung sinasabi ng tao Yan po ang ibig sabihin ng listen. Nakinig, hindi lang narinig. So may malaking pagkakaiba yung narinig mo sa inunawa mo. So ang listen, unawain. So sabi ng Panginoon, hindi, unawain niyo yung sinasabi ko. Listen, not just hear it. Listen. So biruin mo, siguro malamang itong si Wise, nung nakikinig, ang ganda ng mga sinasabi ng Panginoon. Siguro ang observation ni Wise when he heard the words of Christ, revolutionary, kakaiba, maganda, countercultural yung Sermon on the Mount ng Panginoon. Kasi pag sinabing countercultural, di ba, pagka nagkasala tao sa'yo, patawarin mo Ano pa yung turo ni Christ sa Sermon on the Mount? Pag sinampal ka sa kabila, iharap mo pa yung kabila Yun ang turo. Siguro naririnig ni Wise, oo nga kakaiba. Kumbaga, yung turo ni Kristo, parang kinokontra na yung human instinct. Kasi ang human instinct, pag sinaktan tayo, gagante. Kasi nga sabi ng Panginoon, tooth for tooth eye for an eye. Pero ang sabi ng Panginoon, pag sinampal ka, iharap mo pa yung kabila. Ang sabi pa ng Panginoon, patawarin mo yung mga nagkakasala sa'yo. Pag sinabi ng Panginoon, pag may taong nagde-demand sa'yo, give an extra mile. So siguro itong si Wise, naa-amaze siya sa turo ng Panginoon. Kasi na-realize niya, countercultural, kinokontra niya yung human instinct. And aside from that, ang na-realize pa ni Wise, mahirap yung turo ni Kristo. Mahirap in a sense na, mo, patatawarin mo yung nagkasala sa'yo.
Biruin mo, pag sinampal ka, ihaharap mo yung kabila. Biruin mo, pag binato ka ng bato, batoy mong tinapay. Ang hirap ng mga turo ni Kristo. Siguro yun ang iniisip niya. Ito naman sigurong si Foolish, naririnig niya, kakaiba yung turo ni Lord ah. Pero siguro yung ibang mahirap, babaguhin ko na lang. I will make easier it for me nang sa gayon, makakomply ako sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Yun ang problema ni Wise tsaka ni Foolish. Na habang pinapakinggan nila yung salita ng Diyos, yung salita ni Kristo, etong si Wise, he is challenging himself na bagamat mahirap yung turo ng Panginoon, sinasabi niya sa sarili niya, hindi, susundin ko to. Samantalang si Wise, si Foolish, ay may mga babaguhin ako dyan. Biruin mo, ang ginawa niya sa turo ni Kristo, nilagyan niya ng amendment. Di ba? Nilagyan niya ng amendment, mga kapatid eh. Kaya nga lagi kong pinapaulit-ulit, di ba? Yung 13 commandment, mga kapatid. Pag 11, huwag kang papahuli. Yung 12 commandment, inamend yan ng mga mambabatas natin ngayon eh. No? Yung 12 commandment, pag nahuli ka, huwag kang aamin. Yung 13 commandment, pagka buking na buking ka na, mandadamay ka na. Ayan. Yung 14 commandment, pag nakakulong ka na, maglagay ka na ng brace sa leeg mo para mapakawalan ka ulit. Ayan. 15 commandment, back to normal na. Mag-i-eleksyon, nakakampanya ulit ako. Ayan. Inamend nila yung 10 commandment, kaya nangyari ang nagsasuffer ang Pilipinas. Mga kapatid. So, Jesus demands His listeners, His audience, na makinig. Tama po ba? Pangalawang demand ng Panginoon, Jesus demands that we, as His audience, should believe. Paniwalaan natin yung sinasabi ng Panginoon. Biruin mo, sabi ni Lord, pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo pa yung kanan. Hindi naman literal na inuutos ng Panginoon yan, ha? Ang sinasabi lang dito ng Panginoon, pag sinaktan ka, huwag kang gaganti. Hayaan mo lang sila. Tapos pag sinaktan ka pa nila ulit, huwag ka pa rin gaganti. Yun ang turo ng Panginoon dito eh. Kasi sa pamamagitan ng pagharap mo pa sa isang piski mo na hindi pa nakakaranas ng sampal, marirealize ng mga taong nanakit sa'yo, kawawa naman sila. Yun yung turo ng Panginoon. Huwag kang lalaban. Huwag kang gaganti. Ano pa yung turo ng Panginoon? Pag hiningaan ka ng 1 mile, bigyan mo, gawin mo 2 mile. O pag hiningan ka ng damit, ibigay mo pa yung coat mo. Gawin mo, ito hinihingi sa'yo, dagdagan mo pa. Kapatid, ano ibig sabihin yan, church? Kailangan, kung ikaw tagasunod ni Kristo, gawin mo ng mas maayos yung trabaho mo. Pag nag-demand ang boss mo ng kotang 500, gawin mong 1,000. Di ba mga kapatid? Extra mile eh. Kunyari, pag nag-demand ang boss mo ng overtime, 4 na oras, gawin mong 8. Di ba? Buwis buhay na to. Hindi naman konting lang, dagdagan mo lang. Pag hiningan ka ng 4 na oras, hindi tama na yung 4:01, mag-out ka na. 4:05, pwede na, di ba? Basta pakitaan mo ng kabutihan yung mga taong nananakit sa'yo. Siguro makikita nila, kakaiba itong mga followers ni Christ eh. Yan yung wise na tao. Di ba? Ang problema, si Foolish, nag-demand yung boss niya ng extra mile, ang ginawa niya, nagbawas pa. Pinag-overtime, nag-undertime. Di ba? Yung sumunod na trabaho, tanggal. Ito mo mga kapatid, ang tinuturo ng ating Panginoon. Kung minsan, church, makikita natin sa turo ni Lord, mahirap sundin. Ma-amaze ka, pero mahirap sundin. Pero ang tanong, paniniwalaan mo ba? Ako minsan nanonood ako ng mga YouTube eh. May nakita ako minsan ang galing mag-bass, tapos tutorial. Galing, gumagapang yung kamay niya eh. Tapos nag-i-slap nung bass eh. Tinuro niya yung kung paano maging ganon. Pinapanood ko siya sa loob ng siguro 2 araw ko siyang tinitignan. Hindi naman 2 araw na 48 hours ha. Kumbaga parang sa isang araw, tinitignan ko 30 minutes, sunod na araw 30 minutes. Tinitignan ko, sabi ko, nai-inspire akong gayahin tong music player na to eh. Ang galing eh. Kaya lang ang problema nung ako na gumawa, ay mahirap pala, itigil ko na.
Ganun ang foolish, mga kapatid. Na-amaze tayo sa turo ni Christ. Kumbaga parang there is something na ting! Pagka nakikinig tayo sa turo ni Christ, kaya lang ang problema, ang hirap magpatawad eh. Yung nga lang magbigay ng tawad sa tinitinda ko, ang hirap na yung magpatawad pa. Ang hirap magbigay ng extra mile eh. Ang hirap huwag pumalag eh, pag ikay binubuli eh. Huwag na lang. Yan ang problema natin eh. Na-amaze tayo sa turo ni Christ, pero nung susundin na, ayaw na natin. Kagaya ng pangatlong sinasabi ko, tingnan nyo to. Jesus demands, third, that we should do. Doon na ang problema, yung doing. Listen to this. Yung listening, yung believing, yung na-inspire ka about the teachings of Christ, about the example of Christ, about the sacrifice of Christ on the cross, pero nung ikaw nagagawa, wait, Lord, medyo mahirap. Mahirap yatang mag-pray nung Father, forgive them for they don't know what they're doing. Mahirap yata yun, Lord. Kasi ang pinakamagandang part lang nung Lord's Prayer, give us today our daily bread. Pero yung forgive natin yung mga nagkasala sa atin, Lord, mahirap yun ah. Ang madali lang sa Lord's Prayer, yung daily bread, tsaka yung deliver us from evil, pero yung as we forgive those who sin, Lord, medyo mahirap. Kaya nangyayari, yung Lord's Prayer, na-edit na rin natin. Ang karamihan ng prayer natin, Lord, give us this day our daily bread and forgive us of our sins. Huwag na yung as we forgive those who sins against us. Ang nangyayari, do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. So kung ano yung madali, ang nangyayari kasi nagiging selective tayo eh. Pinipili natin yung madali sa teaching ni Christ, pero yung mahirap, ayaw na natin. Kasi Lord, yung mahirap sa teaching mo, para kay pastor lang yan. Yan, sa mga elder. Yan, para sa kanila lang yan, Lord. Yung magpatawad ng mga nagkasala sa'yo. No? Yung sinampal, tapos ihaharap yung kabila. Yan, para kila Brother Peli lang yan, kila Brother Paul. Pero para sa akin, Lord, hindi. Pagka ako ginanyan, pag sinampal ako sa kaliwa, Lord, popompyangin ko, Panginoon. ala FPJ, gaganunin mo. Ito ang problema, mga kapatid. Si Wise, kung ano yung kabuuan nung tinuro ni Kristo, he listened, he believed, and he did it. He executed. Si Foolish, napakinggan, naniwala, kaya lang ang problema, pagdating sa doing, hybrid, kalahati, edited. Kailangan I have to put something of me in that specifications na binigay ni Christ. Biruin mo, para mo naman ako tinanggalan ng sarili kong isip, Lord. Yung kasi ang iniisip natin eh. Kaya ang gagawin natin, i-modify natin, i-customize natin yung ating narinig na turo ni Kristo. Ganyan ang mga Kristiyano, mga kapatid eh. Ang tawag ko diyan, consumer mindset. Consumer mindset. Di ba, bibili tayo ng bagay, bibili tayo ng TV. Gusto kong, ito lang, sa damit lang eh. Gusto kong bumili ng damit yung swak na swak sa akin, yung sukat na sukat sa akin. Ayan. Ayaw nating bibili ng damit na medyo masikip sa atin. Kumbaga ganito lang yan eh. Ikaw tayo, medyo oversized na tayo. Ang gagawin ng Panginoon, bibigyan ka na niyang damit na medyo mas masikip. Ang sasabihin mo, Lord, ayoko ng damit na masikip. Gusto ko yung saktong-sakto sa katawan ko. Yung lapat na lapat. Ang problema, hindi pinapalapat ni Lord eh. Kailangan ikaw ang mag-adjust sa damit na ibinibigay ng Panginoon. Nangyari sa akin yan eh. May nagregalo ng damit sa akin, medyo masikip. Alam mo ginawa ko? Nagbawas ng kain. Nag-exercise. Nung nasuot ko, uy, ang ganda pala. Gumapo ako, kapatid. Ganyan din ang gagawin ng Panginoon sa atin. He is giving us a cloth, yung law niya, yung turo niya, na swak lang na medyo masikip sa atin. Nasa iyo na kapatid kung isusuot mo o hindi eh. Kung mag-a-adjust ka eh. O ang problema, pag-a-adjustin mo yung damit ni Christ na ibibigay sa'yo.
Hindi, Lord, dadalhin ko to sa, sa mananahi. Papalakihan ko ng konti, Panginoon, nang sumak sa akin. Ganyan ang ginawa ni Foolish sa turo ni Kristo. Inedit niya, minodify niya, binago niya, nang sa gayon, swak na swak. Eh ano nangyari? Nagtayo ng bahay sa buhanginan. Swak na swak din ang nangyari sa bagyo, mga kapatid. So tatlong bagay ang ginagawa ng Panginoon sa atin, pinapagawa. Listen, believe, do. O, pag sinabing listen, tenga. Pag sinabing believe, head tsaka heart. Pag sinabing do, kamay na, kapatid. So if there is one word that we should combine, itong listen, believe, and do, ano kaya yan? Tingnan natin yung next. Ayan, ano? If there is one word that would sum up listening, believing, and doing, that word would be obedience. Grabe pala itong Sermon on the Mount, ano? From chapter 5, 6 hanggang 7 ng Matthew, kung isasum up natin yung sandamakmak na turo ng Panginoon in one word, that would be the word obedience. Sumunod ka na lang. Kaya tayo, church, kung nagkakaroon tayo ng struggle ngayon, kung anong problema natin ngayon, pag sinabi mo sa sarili mo, hindi, pag sumunod ako kay Kristo, everything's gonna be alright. Yun dapat ang isasabihin lang natin sa sarili natin eh. Do not doubt the teachings of Christ. Do not doubt the words of Christ. Huwag mong questionin yan. Ang questionin mo, kapatid, alam mo kung ano questionin mo? Yung obedience mo, yung level of obedience mo sa sinasabi ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, tanggalin mo yan, alisin mo. Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo ito, ayusin mo. Pag sinabi ng Panginoon, go and make disciples, mag-disciple ka. Sumunod ka. Listen, testingin natin si Lord dito. Subukan mong sundin lahat yung sinasabi ng Panginoon na sinasabi niya sa'yo. Ako naniniwala ang buhay mo magiging disaster-proof. Tandaan natin ang definition ko ng disaster-proof, babagyuhin ka pero hindi ka mag-great crash. Uulanin ka pero hindi ka magkakaroon ng great fall. Tatamaan ka ng crisis pero hindi ka magkakaroon ng matinding pagbagsak. Kasi ang foundation mo, Word of Christ, the teachings of Christ, and even Christ Himself, kapatid. Tingnan po natin ito, dito na tayo magtatapos. When we realize that the hard way is always the best way, we will found our lives upon Jesus and no storms will ever shake us. Bagamat darating ang storm, darating ang earthquake, pero it won't shake you. Oo, bagamat gumuho, bagamat binaha ka, bagamat bumagsak ang bahay mo, bagamat nagkaroon ka ng financial crisis, pero yung faith mo hindi ka masishake kasi na kay Kristo ka, kapatid. Next thing, ito po. Ayan. Sabi dito ni William Barclay, it is Jesus' claim that obedience to Him is the only sure foundation for life. And it is His promise that life which is founded on obedience to Him is safe no matter what storms may come. Biruin nyo, ang dami ng storm sa Pilipinas. May thunderstorm, merong bagyo, merong typhoon, merong lindol. Actually, sa kakapanood ko nga ng balita about lindol, yung mga cabinet dun sa bahay namin, pinagtatali ko na eh. Kasi doon ako natutulog sa tapat doon eh. Baka mamaya, lumindol gabi, natutulog ako, madaganan ako, sabi ko eh. Natatawa sila sa akin, hindi. Pang sureball lang ito. Sabi ko kay Sarge, kunin mo nga yung mga extrang kawad na hindi na ginagamit na nakatali dyan sa mga poste ng kuryente. Ipantatali ko yun kasi matibay yan eh. Matibay talaga, kapatid. Pero ako, ang great assurance ko, kapatid, sundin ko na lang yung sinasabi ng Panginoon. Bagamat maging cautious din tayo, maging maingat din tayo, pero mas maganda yung pag-iingat mo wala sa sarili mo. Ikaw ang pinag-iingatan ni Lord. Kasi ang foundation mo, siya. Okay, next. Build your life on the promise of God. And because His promises are unbreakable, your world will be unshakable. Tama po ba, mga kapatid?
Tayo po'y tumayo ngayon, last thing, may kwento lang din ako. Ito, nabasa kong kwento ito kay Max Lucado rin sa kanyang book, When Christ Comes. Noong 1988 daw, meron daw strong earthquake na nangyari sa bansang Armenia. Ang estimate na namatay during this time, 25,000 na katao yung namatay sa sobrang lakas ng lindol na ito. Ako ang pinakamalakas na lindol kong naranasan nung ako kinabubuhay. Yun nangyari noong 1990. Grade 4 ako, nasa eskwelahan ako sa Lourdes. Talagang yumanig yung school namin, ginawa namin, naglabasan kami. Pagdating nung hapon, June yun killer earthquake dito sa Pilipinas. Nakita ko yung balita, ang daming gumuhong building sa Baguio, sa Nueva Ecija, grabe, bagsak lahat, ang daming namatay na tao. Sa Armenia, ganun din ang nangyari. Ang daming natabunan, ang daming namatay, 25,000 po yung natabunan at namatay. Pero merong isang bata rito, ang napangakuan nung kanyang tatay. Kasi bago sila pumasok sa school, nag-promise si daddy. Ang sabi ni daddy, anak, mahal na mahal kita, that whatever will happen, I'm gonna save you. I'm gonna rescue you. So nangyari, pumasok yung anak sa school, yung tatay pumasok sa trabaho. Ito na, nangyari na yung killer quake sa Armenia. Natabunan ng guhong mga pader, yung bata, kasama yung kanyang mga classmates na bata rin. So nagiiyakan sila. Nagiiyakan kasi madilim, nakakatakot, wala silang makita. Pero alam niyo ba, si Arman, yung anak, yung bata ang nag-i-encourage sa kanyang mga classmates na, hindi, huwag tayong siraan ng pangsiraan ng loob, huwag tayong matakot. Ililigtas tayo ni daddy ko. Nangako siya sa akin. Yun ang palagi niyang comfort sa kanyang mga classmates. Ang nangyari, after nung lindol, ito na dumating na yung mga search and rescue, dumating na yung mga equipment para hukayin yung mga gumuho. Mamaya-maya, merong isang lalaki na pang-opisina pa, ang nagmamadaling tumakbo para pumunta kung saan yung school ng kanyang anak. So nangyari, naghukay sila. Hukay. Ang problema, dumaan ng 24 hours, wala na. Wala na silang mahukay. Yung ibang parts ng building, ng rubble, parang kumbaga nag-give up na yung mga rescuer Gumive up na, ang sabi ng mga rescuer, hindi, lipat na kami ng ibang hukay kasi baka sa iba meron pa dito, tingin ko wala na, sabi nila. So, ang nangyari, maging yung mga magulang ng classmates, nung batang natabunan, gumive up na rin. Kumbaga parang tinanggap na nila na patay na yung mga anak nila Pero itong tatay, he never give up. 24 hours, wala siyang nakita, wala siyang nahukay na anak. Pero alam niyo ba mga kapatid, pagdating ng ika-30th hour, wala pa rin. Hukay pa rin ng hukay yung tatay. Biruin mo, 30 hours na siyang naguhukay, mahigit isang araw na. Umalis na yung mga rescuers, umalis na yung mga iniwan na, wala, siya na lang mag-isa. At yung mga kasama niya, mga parents, wala na rin. Alam niyo maganda, itong tatay na to, he never gave up. Pagdating nung 38th hour na naguhukay siya, may nahukay siyang malaking butas na kung saan tumagos yung liwanag dun sa butas at may narinig siyang boses. Alam niyo kung ano yung first word na narinig niya mula sa butas? Ito, Daddy, ikaw yan. Alam ko, ililigtas mo kami. Sabi nung tatay, pagod na pagod, hingal na hingal, puyat na puyat, puro kalyo yung katawan. Sabi niya, anak, here I am. Ito yung pangako ko, I love you, na i-rescue ko ito no matter what will happen. Kapatid, di ba't yan yung pangako ng Panginoon sa atin? Na kahit na anong mangyari sa atin, hindi tayo iiwan. Tabunan man tayo ng bagyo, ng baha, ng lindol, financial crisis, political crisis sa bansa natin, sakupin man tayo ng anong nation, pero it is the word of Christ na sinabi niya, ang sino mang naniniwala raw sa Kanya ay hindi raw mawawash out yung kanyang buhay. Meron kang unshakable truth. Bagamat nandyan ang problema, bagamat nandyan ang disaster, ang buhay mo kapatid, disaster-proof. It is simply because of the words of Christ. Sana kapatid mula ngayon, maging wise tayo. Oo, may problema pa rin ako. Pero ang problema kasi ito, may problema ka na nga, magpapaka-foolish pa tayo So sana, ngayon na-realize na natin, nagkaroon na ng shakening
nagkaroon na tayo ng awakening. Pag sinabing awakening, mag-adjust na tayo, sundin na natin yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. And ako naniniwala, magkaroon ng transformation sa buhay natin. Magkaroon ng healing kung ano mang nangyari sa buhay natin. Kasi ang buhay mo is founded on the words of God, on the words of Christ. Ano? So ngayon, ang laki ng problema natin. Ano? Kamusta buhay mo? Kamusta buhay mo? If ever, kapatid, na-realize mo ang buhay mo, ang prinsipyo at pilosopo ng buhay mo, hindi pala nakatayo kay Kristo. Meron namang ino-offer si Christ lipat bahay. Oo, lipat bahay. Anak, lumipat ka. Yung mga maling paniniwala mo, yung mga failed na principle mo sa buhay, yung mga illegal na ginagawa mo sa buhay mo, alisin mo na. Pwede bang lumipat ka na doon sa tama? Lumipat ka sa truth, lumipat ka sa word ni Kristo. Kasi yung word niya, ito yung sure foundation. Parang yung bata, na kahit na ano nangyari sa kanya, tabunan man tayo ng kamatayan, ng sakit, ng financial crisis, pero sasabihin natin, Lord, hindi ako mangangamba. Kasi pinangako mo Pinangako mo at sinabi mo sa salita mo na kapag sumunod ako, hindi ako magkakaroon ng great crush. Unshakable ako, Panginoon. Disaster-proof ang aking buhay. Tayo po yumuko, tayo po yung manalangin. Father in heaven, Lord, salamat, Panginoon, for once again reminding us na pwede palang magkaroon, Lord, ng disaster-proof life. In one condition, kailangan pala naming sundin, sumunod sa inyong pinag-uutos, sa inyong itinuturo. Lord, if ever, Panginoon, may mga na-miss kami, may mga binago kami, o may mga ayaw kaming tanggapin at sundin sa inyong turo, Lord, help us, O Lord, to comply. Help us, O Lord, to become a wise man, Panginoon, na bagamat mahirap maghukay na ang foundation is bato, pero Lord, sulit naman yung reward, Panginoon. Magkakaroon kami, Lord, ng disaster-proof life. Na bagamat may bagyo, bagamat may krisis, at bagamat may lindol, hindi namin may experience ang fall, ang great crush, Panginoon. Father, I pray, Lord, for our country. Tulungan niyo kami, Panginoon. Yung aming bansa, Lord, kung saan-saan na napupunta, kung saan-saan na ang problema, politics, natural disaster, Panginoon, yung mga sakit, yung aming territory, yung aming economy, Panginoon. Grabe, Lord, ang daming problema. Pero Father, salamat dahil sa kabila ng dami ng problema namin, here we are, nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka, Panginoon, at nakakasurvive kami. Father, maraming salamat, O Lord. Nawa, Panginoon, ang aming buhay ngayon, right now, Panginoon, is mapanatiling nakatayo sa inyong salita, Father. Help us, O Lord, to obey, na bagamat ito'y mahirap, Panginoon. Salamat po muli. Lord, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.